Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Nagulat ang lahat ang pagbabalik ni Idol sa Sheraton Hotel. So, binaha na naman ako ng inbox ng message na 'di ba nakaban 'yon? Kahit ako din po na surprise. As of this recording, kumakalap din pa rin po ako ng information kung paano nangyari 'yon. Isa sa mga theory ko, maaring suspension lang yung pinataw sa kanya, 30 days, no? Pwede 30 days na suspension. Tapos naglaps na yung 30 days. Kasi pansinin niyo, buong November siya wala siya doon, 'di ba? Parang early November hindi siya bumalik, then early December babalik uli siya. Yun ay theory ko lang. Wag niyo kung ano yun doon. Feeling ko yung pagkakaban sa kanya 30 days siguro. Yun pwede. Then ito next issue, parang bata si FLM, no? Tingnan nyo, yung pagbabalik niya sa Sheraton. Oh, ayan TV yan, oh. Bobo, ayan, oh. Ayan, oh. 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 TV yan, oh. 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 Pwede natin Yun yung pwede natin patayin. Medyo mabagal ang internet ko, sorry ha. Pwede natin patayin, Oh, so you get the point, no? Para siyang, dyan. no? Yung TV, oh. Oh. Oh, pwede natin buksan, oh. Oh. Oh, nakita mo? Ayan, oh. Oh. Ano tawag mo dyan? TV, oh. 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 Ano tawag mo doon? Parang bata, ano? Anyway, next. Tapos ito naman. Ito, hindi na naman siya makamove on, no? Napanood ko to. Hindi ko na lang matandaan kung kaninong video yon, pero totoo ito. Yung sinabi niya na kung hindi natuloy yung suntukan ni Baste at saka ni General Torre, tayong dalawa o hindi tayo nagkakauli na edad, parehas tayong matanda na tayong dalawa. Magsuntukan o hinahamon kita. Wala eh. Alam mo kasi hindi ka papatulan yan. 'Di ba? Alam mo hindi ka papatulan yan ni Sir Lacanilaw, 'di ba? Anyway, so tayo proceed tayo dito sa main topic. Ito ay na content na rin ni Sir Earvlog, no? Isa sa kasamahan natin. Ito regarding ito kay Nico David. 'Di ba? Kay Sir Nico David. Nai-interviewin niya daw kay si FLM. Ako, I'll be honest, fan na fan ako nito dati nun. Nakakatawa to dati nun eh. At matalino din naman talaga. Ito yung unang nakilala ko siya nung dinidebunk niya. Dinidebunk ba or kinikriticize niya yung sa Victor Magtanggol? Yung mga visual effects ng Victor Magtanggol. Naalala niyo yung kay Alden Richards, yung rip-off ng Thor? Siya doon, witty kasi ito eh. Matalino naman talaga to. Then, nagkaroon siya ng issue kay MG. 'Di ba? Nagkaroon pa ng demandahan kay MG to, no? Kasi ito ay umamin siya na yung tumanggap siya ng bayad. Hindi ko masyadong alam yung issue na yun, pero if ever na napapanood ako ni Sir Nico David, paki-correct na lang ako, tumanggap ng bayad sa politiko yata or na yun ay malaking naka-apekto kasi sa kanya. Kasi supposed to be matalino naman itong taong to eh. Kaya lang yung pagtanggap kasi ng bayad, 'di ba? Kahit pa sabihin mong sa sarili mo, kahit sa sarili mo objective yung sinasabi mo, hindi mo pwedeng sisihin yung tao na isipin na na magiging biased ka eh. 'Di ba? Kasi tumanggap ka nga ng bayad. Yun kasi yung mahirap doon pag tumanggap ka ng bayad. Kahit anong sabihin mo, sa mata kasi ng tao, invalid na yung magiging opinion mo nun. Kasi tumanggap ka nga ng bayad. Yun ang pinaka doon eh. Yun ang pinaka pangit doon eh. Kasi, let's say, hindi naman tayo 100% na masasabi mong equal eh.
ako, biased ako minsan. Siyempre, biased ako dun sa kakampihan ko. 'Di ba? Pero, may freedom ako na yung kinakampihan ko pag nagkamali, may freedom akong kontrahin siya. Pag mali siya. Katulad nung kay Food Genius, 'di ba? Yung pinost niya yung anak ni Sir Norman Mangusin. May freedom ako na kontrahin 'yon. Kahit nakakampi ko si Food Genius. Kapag bayad ka kasi, sa akin, pag nakikita ko ng mali, parang mauobliga akong ipagtanggol pa rin eh. Kasi nga may bayad ako. Yun yung I don't know, hindi ko alam kung paano nagwo-work kay Sir Nico David yung bayad. Doon siya nasira eh, doon sa bayad issue. Now, dito, ang dami din nagtanong sa akin regarding dito na i-interviewin daw ni Sir Nico David si Sir Norman Mangusin about sa LTO issue. Pakinggan nga natin. May referee, pero apart from that, ayoko na yon. Ngayon, of course, pupunta ako doon para Ulitin nga natin. unfortunately. Diba? So, very limited lang yung alam ko doon. Ang huli kong sausaw doon, about doon, is nung nag-start siya. Kasi nga, hindi ko gusto yung sakitan, okay? So, ayoko yung sakitan, di ba? Pangalawa, ayoko din yung, yun nga, yung sakitan, ayoko yun. Kung boxing, papawis, okay yan. May referee, pero apart from that, ayoko na yon. Ngayon, of course, pupunta ako doon para interviewin siya. Hindi para kung anong balugbugan yung iniisip nyo. Hindi ako ganon, okay? Baka kasi ang mangyari dito, isipin ni FLM na kakampi ko yung mga vloggers na bumabanat sa kanya. Independent body si Nico David. I work for what I know is true. The debunker is... No eh. Nag-speculate ka kasi na scripted itong laban na to. May to be honest, Sir Nico David, buong grupo namin na offend doon. Hindi, huwag na tayo mag-bullshitan, Although na doon sa mga posts mo kasi, wala ka namang tinutukoy doon na kung ano. Pero obviously, nung lumabas kasi si Merck, nagki-cryptic message ka eh. Nagki-cryptic post ka eh. Na hindi nyo ba nabahalata? Scripted. Diba? Kahit huwag na tayo mag-bullshitan. Tungkol yun doon, yung tinutukoy mo. Sa amin kasi, na 5 years, na tinutukan namin to, offensive sa amin yun. Yung ganon. Ako, hindi naman ako magpapaka-plastic, Talagang, nabwisit ako sa'yo nun. Kasi supposed to be, dahil kaaway mo lang ba si MG, kaya nagpupumilit ka na maging neutral o ano? Kasi sinabi mo, para sa truth ka eh. Pero nag-speculate ka na scripted. Hindi mo pa nga matanong ang isa man lang sa amin. Alam mo naman, hindi lang naman si MG ang ang vlogger na against dyan eh. Kahit may magtanong ka man lang sana sa amin, okay naman magtanong. Pero yung mag-speculate, tapos sabi mo, para sa truth ka? Ano ba yung truth na yun? Truth sa sarili mo? Di ba, men? Sorry ha, pero ito, lahat ng tulong na makukuha namin, ika nga ni Sir MG, lahat ng tulong na makukuha na, welcome lahat yan. Wala namang competition dito eh. Kung gusto mong actually nakikita ko naman, di ba, nagre-react ka din kay FLM. Okay lang yun, walang problema. Lahat ng pwedeng vlogger na mag-content kay FLM, okay yun. Mas maganda, mas marami tayo. Mas maganda. Okay din naman na magpaka-neutral ka, siguraduhin mo na may sense yung pagiging neutral mo. Pero ito, men, sige, pakinggan kita. A lone wolf. Rawr. Kasi parang pangit eh, parang mas maganda. Now, let's address the elephant in the room. Kasi nga, alam nyo na yung isa or dalawa or tatlo or 5 mga vloggers na nag-content kay FLM may issue din sa akin. Okay? Meaning to say, hindi kami okay inside, Sino outside, and inside of content creation. Meaning to say,
whatever yung magiging usapan namin ni FLM, it's going to be independent sa kanila. Walang relation, okay? The only relation na meron kami, ako with other YouTubers na nagko-content sa kanya is once upon a time nag-contentan kami. And that's about it. And of course, what's happening outside of social media, doon lang limited yon. Ang ayoko lang kasing mangyari dito, mag-back out to kasi itong mga tangang fans na magsasabi na eto si Nico David, panood mo yan. Hindi ba ako ang perfect na kausap niya if yung case ko is to be laid down. Pero again, I won't be biased towards him. I won't be biased towards other YouTubers. I Okay din naman yun, okay. am going to go there to seek the truth. Okay? Yun yung gagawin ko. Ito yung pinaka-bullshit sa lahat, sir eh. Ano ba bang truth ang aasahan mo sa isang sinungaling na tao? Siguro naman matalino ka naman. 'Di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman mo na sinungaling ito. 'Di ba? Yung mga reaction niya regarding sa doon sa LTO, no, yung hindi niya inaamin, ang sabi niya lang daw pag sa loob daw ng subdivision naka-seatbelt siya, pwede daw 'yon. Tapos pag lalabas daw siya sa public road, saka lang daw siya magsi-seatbelt. Malinaw naman na hindi siya nagsi-seatbelt. Tapos sasabihin mo, magsisik ka ng truth doon? Ano 'yun? Ano yung doon? Ano yung truth na hahanapin mo doon? Sa tingin mo ba, maa-under mo to si FLM? Well, bibilib ako kung maa-under mo yan. Kasi sa totoo lang, hindi ko sinabing a-underin mo siya na didiktahan mo siya. No, hindi. Yung parang, sa tingin mo ba, mapapalabas mo ang truth dito sa tao na to? Baka mamaya pagka yung usapan nyo napupunta na sa wala yan, baka mamaya anuhin ka na lang yan dyan. Diba? Yung parang, ewan ko, hindi ko pwedeng, hindi ako pwede magsabi ng kahit na no? Pero maliwanag na hindi mo masyadong kilala ito si FLM. No? Ano yung truth na hahanapin mo dito? Ina-expect mo ba na yung mga kasinungalingan na sinabi niya sa vlog niya ay pag ikaw nakaharap, biglang magwa 180 degrees yun na biglang sasabihin niya yung totoo? Magically? Hindi ko nagigets yun. Sa totoo lang. Pero, hindi baka hindi ko lang talaga naiintindihan kung ano mo doon. Ngayon, ibig sabihin, limited lang yung pag-uusapan namin to the LTO topic. Maganda Wait. i-lay down to para mapanood niyo tong video na to. Okay? Para Anong meron na tutuklasin mong katotohanan doon sa LTO? Nandun na yung facts Nag-drive siya ng walang seatbelt. Yun lang naman ang inangaw nito Na-revoke yung lisensya. Alam mo, mas maganda ko yung LTO ang i-interviewin mo kaysa dito Kasi sa totoo lang, nung nakita ko to, aba, okay to nung una nakita ko, pero naiisip ko, parang hindi lang ba sumasakay ka lang? Para tapos yung pagsakay mo, yung parang maiba lang? Don't get me wrong kalayaan mo yan wala namang problema doon pero marami nagtatanong kasi sa akin, pinipilit ko intindihin itong gagawin mo doon. Na magsisik ka ng truth sa isang taong ang daming sablay na sinasabi. Para mong sinabi na maghahanap ka ng apoy sa gitna ng Pacific Ocean. O maghahanap ka ng pating sa gitna ng kabukiran. Nagigets yung analogy ko. mapanood niyo yung video na to, may expectation sila kung anong klaseng YouTuber ako at saka kung anong klase ang mga itatanong ko sa kanya. Pwede na nilang paghandaan
ahead of time kung gusto niya, ha? Kasi ako naman gumawa lang ako ng content sa kanya because of the LTO issue. That's it. Yung mga allegations sa kanya ng LTO. Hindi ako nag-a-allege nun. Ang nag-allege nun ay LTO. Okay, so Hindi, wait, ano ba yung ina-allege yung hindi nagsusuot ng seatbelt? Totoo naman yun eh. Na hindi siya nagsuot ng seatbelt eh. Yun bang paggamit niya ng ng fake na plaka? Totoo naman yun eh. Inamin ni FLM, panoorin niyo yung previous video ko, inamin ni FLM na improvise yung plate niya. 'Di ba? At sabi niya pa noon, hindi daw binibigyan and minonitor ni Fuji News. Available na pa yung plaka niya, hindi niya kinukuha. Ano yung ina-allege doon? pag-usapan namin yon in a very lengthy conversation, tapos kayo na bahalang mag-clip kasi wala akong oras mag-clip. Okay? And after nun, of course, si Yusek Lacanilaw kasi, alam ko naman yan na galit ang mga DDS dyan. Hindi ko sasabihin sa inyo na wag niyong suportahan si FLM. Never kong sasabihin yon kahit kaninong YouTuber. Bahala kayo. Ayun. Truth ang inaano mo eh. Alam mo naman yung truth about FLM. Siyempre, a-advisean mo dapat yung tao sa dapat nilang gawin sa isang taong katulad ni FLM. Hindi mo alam to minsan kung pa-safe o ginigin niya lang yung trust ni FLM para Kasi nag-attempt na ako niyan noon sa ibang YouTubers na kayo, ito yung sinusuporta yun yan kasi pero hindi man gumagana. So, bahala na kayo. Basta ako, nandito ako para mag-content. I will criticize, I will comment, I will debunk. That's all. Now, ano ba yung lalamanin ng interview? It's going to be just the LTO. Kasi marami siyang issue with other YouTubers. Problema nila yon. Ayaw kong panghimasukan. about sa LTO lang daw. Yung anong point nun about sa LTO daw yung interview nila. So ang itatanong mo doon, totoo bang hindi ka nag-seatbelt? Totoo bang ikaw ay hinusgahan agad ng walang parang pointless talaga eh. Pero malay mo, hindi ko pa nagigets, no? Matalino din naman tong taong to. 'Di ba? Hindi ko lang siguro nagigets yung nais niyang mangyari doon. Baka mamaya sa mabuti din naman ang kalalabasan siguro. 'Di ba? Mabuti naman siguro yung kalalabasan ng interview na yan. Kung mapupull off niya yan na yung talagang. Pero sa ngayon skeptical ako dun sa gagawin niya eh. Kung ano ba yung benefit na maidudulot nun sa yung i-interviewin mo ang to be honest, media nga iniiwasan yan eh. Ni Epeleta mo ha? Kasi nung hit na hit yan, hindi, pwede dahil vlogger to. Siguro, papayagan ka niyan. Ganito diskarte, Sir Nico David, para mapapayag mo yan, iparamdam mo, nakakampihan mo siya. Kasi kung mararamdaman niya na, ay, magiging objective lang po tayo ha, yung katotohanan lang po, hindi papayag yan, maniwala ka sa akin. Ito, help na rin sa'yo. Kasi curious din naman ako kung anong gagawin mo din. Baka mamaya, yung mga sinasabi ko na dito sa, hindi ko lang talaga nagigets yung gusto mong gawin doon. Kasi for now, iniisip ko, sorry Sir Nico David, kaipalan ito eh. Kaipalan ito at pointless. Itong gagawin mo na to. Sa ngayon ha. Kasi hindi ko pa nga alam kung malay mo naman, maganda naman ang kalalabasan, di ba? Hindi natin masasabi. Kasi alam ko, matalino ka naman tao. Depende yung kung paano mo i-deliver yun. Pero ako na magsasabi sa'yo, kung halimbawa makukontak mo siya, tapos sasabihin mo na, sir, ito ay interview lang, dun lang tayo sa totoo, dun lang, hindi papayag yan. Para makapasok ka sa loob niyan, kunin mo muna ang loob niyan. Medyo narcissistic ang datingan niya ni FLM eh. Self-centered yan eh. Ang technique dyan,
pupuri-purihin mo muna yan. 'Di ba? Pag pinuri-puri mo na yan, iparamdam mo sa kanya na kampi ka sa kanya kahit hindi. Para lang makapasok ka lang doon sa loob. 'Di ba? Para lang makapasok ka doon sa loob. Yun muna iparamdam mo sa kanya kasi kapag ka narinig niya na ikaw ay neutral or tatanungin mo siya tungkol doon sa LTO na alam niya rin naman sa sarili niya na mali talaga siya, hindi papayag yan. 'Di ba? Sa 5 taon na naming na yan si Sir FLM. Kahit papaano familiar na kami sa ugali niya. Tama ha? Ipapakita ko, media nga tinanggihan niyan eh. Papakita ko sa iyo ha. Kasi takot sa media dahil alam ni FLM na ang media pag nagtanong yan, lahat ay susuriin talaga. Makikita yung inconsistency niya sa mga sagot. 'Di ba? Sana ba 'yon? Yung kasi yung mga follower nito naghihinanakit sa media eh. Bakit ang media hindi ini-interview sa Idol FLM? 'Di ba? Yun ang laging yun laging ang banat ni ng mga kakampi niya. Pero ito, ipapanood ko sa inyo. Nung in-invite siya ng isang media, I think KMJS yata ito eh. At uulitin ko po, para sa mga malalaking media network, wag na ho kayong mag-aksaya ng oras, hanapin ako at interviewin ako. Hindi po ako magpapa-unlock ng interview. Ayoko po ng interview, ayoko pong magpa-interview. Una, higit sa lahat, tama na po sa akin tong aking vlog. Pangalawa, hindi ko kailangan ng kasikatan ng interview. Pangatlo, ang layunin ko po ay makatulong lamang sa tao. Kaya hindi ko kailangan ng media para interviewin ako kung ano yung mga plano ko o para alam nyo, ayoko po. Pasensya na po kayo, wala naman po akong pero ang tanging layunin ko lamang ay makatulong sa sambayan ng Pilipino. Kung maaari po, wag niyo na ho akong pag-aksaya ng oras dahil hindi ho ako magpapa-unlock ng kahit anong interview. I think KMJS ba yan o Rated Corina nung time na yan? Kasi sikat na sikat siya dati, di ba? Nagva-viral siya. Now, meron naman siyang interview sa radyo, katulad nung kay, yung sa DZRH yata, si Henry Uri ba yun? Yun naman kasi, kung mapapanood yung interview na doon, supportive kasi yun eh. Yung sinabi nung, sabi nung reporter, ay kapag kayo kinontra po, kami ikokontra na rin doon sa kukontra sa inyo. Parang ganon. Kaya napapayag nila sa FLM. Pati din yung isa, si Rex Canayong ba yun? Na reporter. Ganon din eh. Pero pag alam ni FLM na yung talagang mga bigating, or yan, yung katulad mo na skeptic, I don't think napapayag yan. Kaya kailangan mong mas matalino kay FLM. Ipakita mo na at first, sip-sip ka sa kanya. Yun. Sip-sip ka. Ganun. Makakapasok ka dyan. Pero yung sasabi mo, sir, sa totoo lang tayo ha. Sa malabong pumayag yan, men. Diskartehan mo yan ng yung ganun. Kino-content ka na ni Sir Caio eh. Nire-react ka na itong video mo eh. Nasilip ko eh. Di ba? Ay, ko. Anyway, mga kababayan ko kayo, anong tingin nyo dito sa ni Sir Nico David? Di ba? Ngayon na hindi ko pa alam kung anong plano niya doon. Magiging prangka ako, may pagka-epal kasi eh. Sa totoo lang. Hindi mo na need gawin yun. Kasi, sa totoo lang, men, pointless ito talaga. Pointless ito. I-interview about LTO issues. Araw-araw na nga niya sinasabi yung niya sa LTO eh. Araw-araw na nga yung niya, parang dun pa lang ba, hindi mo na ba masasize up na wala kang matinong sagot na makukuha dyan? Or ang gusto mo lang mangyari ba,
ay makapasok ka doon sa eksena ng FL. Wala namang problema doon. Welcome ka naman. Always welcome. 'Di ba? Kahit na na nakaaway mo si Sir MG, sa amin welcome, lahat welcome. Welcome, lahat. Pero yung ganito, welcome din naman ito. Kaya lang marami lang nagtatanong sa akin kung ano yung tingin ko dito. Kalayaan niya naman yun eh. Kung di ko makarni siya doon pag pumunta siya kay FLMD, choice niya yun, 'di ba? Pero tingnan naman natin bigyan natin ng chance. Baka naman hindi ko lang naiisip kung ano yung maganda na idudulot nitong interview niya. Anyway, good luck Sir Nico David ha. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.